Nung mga nakaraan, natapos na ako maglinis ng sala at sumunod naman natapos na rin kaming maglinis ni Atina ng kwarto niya. Ngayong gabi naman mga mamis ay dito naman ako sa kusina maglilinis. Pero bago nga ako maglinis mga mamis o bago ko simulan yung paglilinis ko, magluluto muna ako ng ulam namin. Pero itong lutong ulamin ko nagsisimula pa lang ang voice over ko, nagkakamali na agad ako. So, anyway mga mamis, itong ulam na lulutuin ko ay hindi naman namin to ulam ngayong gabi. Ulam namin to para bukas. Ngayon ko nalulutuin to, parang ako sakaling tanghali na ulit ako magising kinabukasan at least iinitin na lang tong ulam at saka magsasaing na lang. Chicken curry ang lulutuin kong ulam namin mga mamis. At mabilis lang naman tong maluto kasi nga ang gamit ko naman ditong part ng manok ay yung chicken breast. Ginisa ko na nga yung bawang, sibuyas at luya. Tapos sinunod ko naman ng ilagay yung karot at patatas. Pero sa totoo lang mga mamis, nagkamali talaga ako dyan. Dapat talaga inuna ko munang prituhin yung karot at patatas bago nga ako nagisa. Pero dahil nailagay ko na nga sa kawali yung karot at patatas, tinuloy-tuloy ko na nga mga mamis at hindi ko na siya tinanggal. Bali, ang ginawa ko na lang dyan para lumambot siya, naglagay na lang ako ng konting tubig tapos hinantay ko na lang na mawala yung tubig. Tapos ako inilagay yung chicken breast. Pero dapat talaga mga mamis, isa din talaga sa ginawa ko. Pinrito ko na lang dapat muna yung chicken breast tapos pinakuluan ko na lang muna yung curry sauce. Tapos pag kumulo na siya ng gusto or naluto na, tsaka ako na lang dapat para nilagay yung chicken breast, no? Pero hayaan nyo na, nandito na naluto ko na. Nailagay ko na nga rin yung gata mga mamis at ang gamit ko lang yun nasa pouch kasi nga gabi na to at wala nang mabibilhan ng gata. Nung kumulo naman na, naglagay na ako ng spinach. Itong spinach na to, kakaunti lang to, pero ang bili ko dyan 55 pesos. Gusto ko kasi mga mamis may green yung ulam namin bukas, kaya naglagay ako ng spinach. Dapat pala kangkong na lang. So anyway, next time ko na lang gagawin yun na kangkong nang ilalagay. So nung naluto naman na yung ulam, papalamigin ko lang yan bago ilagay sa ref. Sunod ko namang ginawa dahil nga paalis na si daddy ng mga oras na to, nagpack naman ako ng mga orders. Bali, ang order sa akin, 2 burger beef patty at saka 2 lumpiang Shanghai. Inilagay ko na nga din dito sa plastic yung hindi ko pa nabalot na mixture ko na lumpia kasi nga sayang naman to, hindi naman to madumi. Tapos, hindi ko na rin naman kasi to ilalagay sa bagong mixture na gagawin ko kasi nga ayoko ng ganon. Tapos, nagsama na rin pala ako ng isang sweet garlic longganisa. So, kung nagtataka kayo mga mamis, bakit ako naglagay ng sweet garlic longganisa at sinama ko yung extra mixture na hindi ko pa nabalot na lumpia, kasi nga mga mamis, yung nag-order nito, yung asawa lang din naman ng kuya ko. Tapos doon naman sila nakatira sa bahay ng mama ko, kaya dinagdagan ko na ng longganisa para nga matikman nila pati na rin ng mama ko. So dahil nga pa Commonwealth yung way ni daddy mga mamis, idadaan niya muna to sa bahay kila mama, tapos tsaka siya didiretso sa trabaho niya. Pinlastic ko na nga din yung coat na ibibigay ko sa pamangkin ko. Bali kay daddy yan mga mamis, hindi na kasi kasya sa kanya, and sayang naman kung itatapon lalo na't maganda pa naman. Sakto naman yung pamangkin ko magka-college na, baka sakaling gamitin niya or kailanganin niya sa school pag meron silang mga event. Nung nakaalis naman na si daddy mga mami, sabang inaantay ko na lumamig yung ulam na niluto ko, nagpahinga nga lang ako saglit tapos naligo na din ako. At nung natapos na nga akong maligo mga mamis, hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at agad na nga ako nagpwesto dito sa kusina para nga magsimula ng maglinis. At alam nyo ba mga mamis, meron akong ikukwento sa inyo. Nakakatawa to mga mamis kasi alam nyo ba, nawawala yung malaking basahan namin dito sa kusina. Yung carpet na gray na lagi nyong nakikita. Pero hindi naman siya dito sa loob ng bahay namin nawala mga mamis. Hindi naman kami pinasok. Doon siya nawala sa may labas sa may sampayan. Alam niyo mga mamis, ayoko man isipin pero ayun talaga yung paulit-ulit na papasok sa isip ko. Baka merong kumuha or merong nag-interest. O diba, very may issue ang atake ko sa part na to. Pero kasi mga mamis, nakakapagtaka lang na bigla na lang nawala yan dyan sa sampayan. Nanahimik yan dyan. Tapos alam niyo ba mga mamis, sinampay yun ni daddy ng alas 10 ng umaga. Tapos nagising kami ng alas 3 ng hapon. Pagbukas namin ng pinto, pagtingin namin, wala na yung basahan or yung carpet. Pero inisip ko pa din mga mamis na baka nilipad or kung saan lang napunta. Kaya ang ginawa ko, hinanap ko pa rin talaga. Hinanap ko mula sa first floor, hinanap ko sa second floor, at hinanap ko nga dito sa buong third floor sa mga hallway. Tapos tinignan ko yung mga bubong kasi dito pag silip mo dito sa may, mula dito sa may terrace, meron pang bubong dyan sa may first floor, tapos merong bubong nga dito banda sa may garahe. Alam niyo mga mamis, napaka-imposible din kasi naisipin ko na baka nilipad yun Pero inisip ko pa rin talaga kasi baka nangyari pa din naman ng hindi ko alam na sobrang lakas ng hangin. Pero maraming beses ko na talagang sinampay yung basahan na yun or yung carpet na yun dyan sa terrace nang merong malakas na ulan at merong malakas na hangin, pero never siyang nilipad dahil nga mabigat yun, lalong-lalo na nga kapag basa. Tapos yung ilalim pa nun goma. Kaya kapag sinampay mo yun or nilapag mo talaga yun mga mami sa sahig or di naman kaya sa tiles, makapit talaga yun at hindi yun basta-basta natatanggal. Kahit urong mo yun ng paa mo, kailangan talaga buhatin mo yun tas ilipat mo ng pwesto para lang magalaw mo dahil nga sobrang kapit ng
nung ilalim nun. Pero mga mamis, hindi naman po ako naiinis sa kinukwento ko lang naman sa inyo. Tapos natatawa lang din kami ni daddy na sa isang araw or wala pa buong isang araw, bigla na lang naglaho yung carpet na yun. Ang laking tulong pa naman sa akin nun mga mamis dito sa kusina kasi alam nyo naman na bawal talaga sa akin ng madulas. Kaya yun yung binili ko kasi talagang hindi madulas yun. Tsaka alam nyo naman mga mamis, diba, na pinag-ipunan ko pa yung pambili ko nun or para talaga makabili ako nun, inipon ko talaga. Ang tagal bago ko na-check out yun mga mamis, sa totoo lang ang tagal nun sa cart ko kasi nga nasa 200 plus yun. Tapos pag check out mo parang nasa 300 na. Pero alam nyo mga mamis, dati kung hindi rin naman din talaga kasi delikado sa akin ng madulas at kung hindi rin talaga ako lagi nasa kusina, hindi ako bibili nun kasi okay na sa akin yung basahan. Pero para sa ikabubuti ko, talaga napilitan akong bumili nun. Hindi pa nga ako makabili-bili ng mga bagong basahan sa kusina na wala pa yung carpet. Kaya ngayon, kailangan ko munang unahin bumili ng carpet na yun kasi talagang kailangan na kailangan ko yun mga mamis. Hindi lang yun para maging aesthetic yung bahay ko, kung hindi para makaiwas na madulas ako, lalong-lalo na nga sa kusina at paglabas ko ng CR. Pero hayaan ko na nga yung carpet na yun mga mamis, baka kasi talagang nilipad na yun. Hindi man dito sa street namin, baka sa kabilang state or di naman kaya baka sa kabilang barangay na nilipad yun. Kaya kailangan ko na lang talagang bumili ng bago na kapalit nun. Pero maihabol ko lang mga mamis, no? Diba sobrang init ng panahon natin ngayon, wala talagang kahangin-hangin, kaya sobrang napaka-imposible talaga na hanginin yun. Pero move on na nga tayo dun mga mamis, pinilit ko lang talagang ihabol yung gusto ko pang sabihin. So kung nakita nyo naman yung ginawa ko lang sa kusina, nagpalit lang ako ng kortina, tas naglagay lang din ako ng isang basahan, pinalitan ko lang yung dalawang basahan doon kasi nga ay na lang talaga yung natitirang matinukong basahan. Tapos noon, pinaikutan ko na sa washing ibang teddy bear ni Athena. Pinapili ko lang si Athena mga mamis kung ano lang yung mga teddy bear muna na pwede kong labhan kasi nga wala na pala kaming sabon. Kakaisip ko sa carpet ko sana napunta, hindi tuloy ako nakabili ng sabon namin kaya isa na lang yung natira. Ilang araw na rin kasi hindi makatulog ng maayos si Athena mga mami simula nga nung tinanggal ko yung mga teddy bear sa kama niya. Kaya ayun, kahit wala pa talaga sana akong planong labhan yun ng araw na to, nilaban ko na nga lang para nga may tabi na ni Athena sa kanya. Habang pinapaikutan ko naman yung mga teddy bear sa washing, bumalik ako dito sa sala para nga ilagay na yung sofa cover dito sa sofa ko. Tapos naglinis ako banda dito sa computer table kasi nga gusto ko nang i-display tong mga toga picture or mga graduation picture ni Athena. Ang problema ko mga mamis, itong malaki ang hindi ko ma-display. Actually, meron pang isa si Athena, yung kinder siya, hindi ko rin ma-display kasi nga kailangan pa magbutas ng pader. Ito naman kasing nakikita nyo nakasabit dito na family picture namin. Nung naupahan kami dito, or unang araw namin dito, may butas na talaga tong pader na to kasi nga yung unang tumira dito, parang siya yung nagbutas nito. Kaya ayun, nailagay ko yung family picture namin dyan kasi nga nakita ko may sabitan na siya. So bali, ang na-display ko na lang mga mamis, yung naka-frame na lang na maliit, dito na lang nilagay sa may computer table. Ang cute naman. Yung iba itinago ko na lang muna. Siguro soon kapag nagkaroon kami ng sariling bahay, madi-display ko na lahat ng mga picture ni Athena na gusto kong i-display. Nung natapos naman ako maglinis doon banda sa computer table, habang inaantay ko pa rin na matapos yung pinapaikot ko sa washing, binuksan ko na nga itong in-order ko online ng mga notebook ni Athena. Akala ko puro pink siya mga mami, iba-ibang kulay pala. Gusto ko kasi talaga sana puro pink lang kasi nga si Athena mahilig sa pink. So dahil nga nakapag-check out na ako ng mga notebook at dumating naman na kagabi mga mamis, or nung gabi, eto nga't nag-check out naman ako ng mga medyas pati na rin ng mga ballpen ni Athena. Paunti-unti lang talaga yung mga check out ko mga mamis. Bali meron talaga ako mga listahan kung ano yung mga kailangan kong bilhin. At ito yung mga yun mga mamis. Yung mga nakikita nyo may check-in yung mga nabili ko. Yung mga uniform naman ni Athena mga mamis, si daddy na ang bahala dyan. Sa kanya naman kagaling yung pambili niyan. Pero yung mga school supplies, tsaka yung iba pang mga kailangan ni Athena, ako na yung bahala doon. Pero pera pa rin naman ni daddy yung ginagamit ko pambili mga mamis. Yun nga lang, nanggagaling yun sa panggastos. Yun yung mga iniipon ko. Pag naipon na, doon lang ako mag-check out. Or doon lang ako bibili kasi para sigurado ako na kung sakaling dumating yung in-order ko, meron na akong pambayad. Bali sa mga notebook mga mamis, kung sakaling mabili ko na lahat ng mga kailangan ni Athena, tas hindi pa naman sila nagpapasukan, hindi pa nagagamit yung ibang notebook, baka bilan ko siya ng mga bagong notebook na color pink. Pero same pa din naman nung ganon, para kung sakaling nga yung ibang notebook niya na hindi na magagamit, pwedeng i-refill na lang doon sa pink na notebook niya. Hindi ko naman itatapon yun kasi sayang din naman. At dahil hindi pa rin ako tapos sa pinapaikot kong mga teddy bear sa washing mga mamis, pero nagbabanlaw naman na ako, dito naman ako sa mga lagay ng sapatos. Yung mga hindi nagagamitin ni Athena ng rubber shoes pang PE, pati na rin yung black shoes niya, inilagay ko nga dito sa separate na lagayan. Tapos ang ilalagay ko dito, yung bagong mga sapatos nga niya. Hindi ko maitapon tong dalawang sapatos na to mga mamis. Ito yung sapatos ni Athena nung grade 6 siya. Yung puti, ito yung ginagamit niyang pang PE. Tapos yung itim naman yan yung tuwing araw-araw na pumapasok siya ng Monday to Thursday. Maganda pa tong mga mamis, luma lang talaga. Lalo na nga yung ginagamit niyang pang PE, yung white shoes. Madumi lang talaga dyan yung sintas. Pwede ko pa din naman talagang ipagamit kay Athena yung mga sapatos na yan mga mamis kung gugustuhin ko. At saka pag sinabi ko naman din kay Athena na gamitin niya yung mga lumang sapatos na yan, sasabihin
sabihin lang din naman dyan sa akin ay sige po. Pero kasi mga mamis, naisip ko na masyado naman na pong kawawa si Athena kung papagamit ko pa ulit sa kanya yon. Syempre sa online ko na nga lang po siya binibilan ng mga sapatos niya, halagang 200 plus na nga lang, hindi ko pa siya bibilhan ng bago. Tsaka junior high school na kasi si Athena mga mamis sa pasukan, ano man lang ba na kahit murahin yung mga gamit niya, at least puro bago lahat. Tsaka masyado na rin kasi talaga akong naawa kay Athena mga mamis kasi minsan kinakausap ko siya, yung parang siguro binibiro ko lang siya pag tinatanong ko siya na okay lang ba sa kanya, hindi namin siya mabibilhan ng bagong bag o di naman kaya hindi namin siya mabibilhan ng bagong sapatos. Ang sasagot niya lang talaga sa akin ay okay lang naman po, kaya pa naman pong gamitin yan. Kaya deserve na deserve ni Athena mga mamis magkaroon ng bagong gamit sa pasukan. Kung mas may pera lang ako mga mamis, makikita nyo talaga doon ako sa SM bumibili ako ng mga mamahaling sapatos, mamahaling bag, pero sa ngayon ayan lang muna kasi ayan lang yung kinaya namin. So anyway mga mamis, natapos na nga ako maglaban ng mga teddy bear at inilabas ko na nga dito sa terrace. Si Athena natakot siya na baka mawala yung mga teddy bear niya, kaya naglagay siya ng notes dito sa may bintana. I-post nyo na lang mga mamis para mabasa nyo kung ano yung sinulat dyan ni Athena.